Kabanata 781. Sabay loob. Napagtanto ni Jared na ang bundok ay mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Kahit saan siya tumingin, may hindi mabilang na mga gusali na napuno ng guwang na bundok. Mapleton ay lumitaw na maliit kung ihahambing sa Medicine God Sect. Isa pa, napansin ni Jared ang maraming ordinaryong mamamayan na namamasyal. May nakita pa siyang grupo ng mga bata na naglalaro sa di kalayuan. Ang mga individual na ito ay hindi mga martial artist o mga alchemist. Nang mapansin ni Axton ang pagtataka sa mukha ni Jared, mabilis niyang ipinaliwanag, Jared, ang Medicine God Sect ay may higit sa 1,000 miyembro. Sa kabila ng aming bilang, hindi lahat ng tao dito ay bihasa sa sining ng alchemy o martial arts. Sa totoo lang, mas katulad kami ng isang malaking nayon kaysa sa isang sekta. Matapos maipaliwanag ni Axton ang kasaysayan ng Medicine God Sect, sa wakas ay napagtanto ni Jared na ang sekta na ito ay hindi nakakatakot gaya ng ipininta ng lahat. Sa halip, ang Medicine God Sect ay parang isang kanlungan para sa mga refugee na natitisid sa lambak na ito. Kaya naman, nagtayo sila ng isang lugar dito at namuhay ng payapa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Bagamat ang lugar na ito ay mahusay na nakatago, hindi nila pinutol ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Unti-unti, sumali sa kanila hanay ang ilang martial artist na pagod ng mamuhay ng malikot na buhay. At ilang individual na mahilig sa cultivation. Hindi nagtagal bago kinuha ng mga umiiral na miyembro ng martial arts at cultivation. Sa sandaling ito, na-set up ang Arcane Array. Simula noon, ito ay tumayo sa pagsubok ng panahon at itinanggo ang Medicine God Sect sa loob ng 100 taon. 100 taon na ang nakalipas. Isang matandang lalaki ang pumunta sa bundok. Siya ay isang individual na may mataas na kasanayan sa medisina. Hindi lang niya pinagaling ang karamihan sa kanila. Gumamit pa siya ng alchemy upang masanay ang kalusugan. Higit sa lahat, ang kanyang mga turo ay lubos na nagpapataas ng kanilang pag-asa sa buhay. Mabilis, marami pang iba ang nagsimulang matuto tungkol sa medisina at alchemy mula sa kanya. Sa ilalim ng kanyang pag-aalaga, maraming kilalang doktor at alchemist ang sumunod sa kanyang mga yapek. Kaya naman, karamihan sa mga miyembro ng Medicine God Sect ay nabuhay ng mahabang buhay. Pagkaraan ng ilang oras, ang matandang lalaki ay nag-iisa at nawala ng walang bakas. Maging ang kanyang kagalingan ay nanatiling isang hindi nalutas na misteryo. Dahil dito, ito ay kung paano nakuha ng Medicine God Sect ang pangalan nito. Matapos ang pagkawala ng matandang lalaki, maraming miyembro ang umalis sa bundok upang tumulong sa iba sa kanilang mga kasanayan. Bilang kapalit sa kanilang kadalubhasaan, ginantimpalaan sila ng mga kayamanan at nahukay. Ang ilan sa kanila ay nagpasyang manirahan sa labas pagkatapos nilang matikman kung ano ang iniaalok ng mundo sa labas. Habang kumakalat ang mga kwento ng kanilang pagpapagaling, pinangalanan sila ng mga tao na Medicine God Sect. Katulad nito, ang mga miyembro nito ay sumunod at ang pangalan ay nananatili sa paligid mula tanghali. Ginoo, malamang, mayroon kaming mahigpit na pagsunod sa mga lugar dito. Kadalasan, hindi namin pinapayagan ang mga tagalabas dito ng walang wastong dahilan. Kung mabubunyag ang sikreto ng Medicine God Sect, baka maraming tao ang sumubok na atakihin tayo. Ang kanilang mga aksyon ay makakasama sa kabuhayan ng ating mga miyembro. Paliwanag ni Donald. Tumango si Jared. Hindi lihim na ang Medicine God Sect ay mayroong lahat ng uri ng mahimalang gamot. Gayunpaman, ang mga ordinaryong mamamayan ito ay unang magduruso kung tatagal ng labas ng mundo na lusubin ang kanilang kanlungan. Masisira ang buhay nila, nahaharap sa ideya ng kapansin-pansing ginto. Maraming mga tao ang mawawala ng kanilang rasyonal na mga pandama. Ito ay totoo lalo na para sa mga tinatawag na mandirigma. Dahil ang kanilang pagkauhaw sa kapangyarihan ay halos hindi mapawi. Inakay ni Axton si Jared at ang iba pa papunta sa gitna ng bundok. Doon, isang malaking bulwagan na inukit mula sa ielite ang nakataas sa iba pang mga gusali.
Mahigit 20 metro ang taas nito at abot hanggang sa nakikita ng mata. Nang makarating sila sa entrance, huminto si Donald. Ginoo, Chance, please follow Mr. Knox in. Tanging elders lang ang pinahihintulutang pumasok sa Medicine God Hall. Kaya maghihintay ako sa labas. Tumango si Jared at sinundan si Axton sa loob. Sa loob ng bulwagan, mabibigat na usok ang nananatili sa hangin. Sa paligid ng bulwagan, mayroong ilang nasusunog na insenso na pumuno sa hangin ng makalupang amoy ng mga halamang gamot. Matapos maamoy ang bango, mas nabuhayan si Jared. Sa masusing pagsisiyasat, napansin ni Jared ang isang malaking kaldero sa gitna ng bulwagan. Paminsan-minsan, ang ilan sa mga natipon na lalaki ay naghahadges ng mga halamang gamot dito. Kabanata 782. Nang mapansin nila ang pagdating ni Axton ay dali-dali nilang isinantabi ang lahat at nagmamadaling sumalubong sa kanya. Ginoo, Knox, siya ba ang bisita mo? Ang ating Panginoon ay lubos na nalulugod kung matutulungan tayong gumawa ng mataas na antas ng tableta, tanong ng isa sa mga lalaking nakasuot ng itim na damit. Siya si Damian, ang ikatlong ranggo na elder ng Medicine God Sect. Pagkatapos ng lahat, ang mga matatanda lamang ay maaaring naruroon sa loob ng bulwagan. Damian, pwede bang pag-usapan muna natin kung paano natin mailigtas ang dalagang ito? Tumabi si Axton habang nagsasalita. Inihayag ni Lyanna, na nasa mga bisig ni Jared. Nagulat ang mga matatanda. Ginoo, Knox, ito ang Medicine God Hall. Walang sino mang pinapayagang pumasok maliban sa mga matatanda. Paano mo nadala ang isang tagalabas dito? Mamaya ko na ipapaliwanag yan. Paki-check muna kung mailigtas pa natin itong babaeng ito. Agitated na sagot ni Axton. Kung mailigtas natin si Lyanna, mabaon sa utang natin si Jared. Sa ganitong paraan, hindi tatanggi si Jared kung hihilingin natin ang kanyang tulong sa paggawa ng mga table task. Nang mapansin ng ibang matatanda ang nag-aalalang ekspresyon ni Axton, ibinaba nila ang paksa at sama-samang lumingon kay Lyanna. Lumapit ang isa sa mga matatanda upang suriin ang pulso ni Lyanna. Kaagad, isang madilim na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha habang walang magawa ang kanyang ulo. Sobrang nasira ang internal organs niya. Mahirap siyang pagalingin kapag nasa ganoong estado siya. Pinakain mo ba siya ng longevity pill? Kung hindi, hindi siya makakaligtas hanggang ngayon. Kumunat ang noo ni Jared. Sa lahat ng oras na ito, nagawa niyang panatilihing buhay si Lyanna sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang enerhiya sa kanya. Bagamat bihasa si Jared sa medisina, wala siyang sapat na medyo may enerhiya sa kanyang elixir field. Tulungan mo siya, para mailigtas si Lyanna. Kailangang nasa peak form si Jared. Kahit na ang Medicine God Sect ay puno ng enerhiya. Wala itong ibig sabihin kay Jared. Ang pagsipsip ng enerhiya na ito ay halos walang silbi. Timothy, nasaan ang Panginoon? Kung hindi ako nagkakamali, siya ay may hawak na pampabata na tableta na maaaring bumuhay ng mga patay. Kung hahayaan natin siyang ubusin ang tableta, maliligtas siya. Tanong ni Axton sa matanda na nagsuri sa pulso ni Lyanna. Ginoo, Axton, nabaliw ka na ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Timothy. Ang pampabate na tableta ay sagradong kayamanan ng ating Panginoon. Sa tingin mo ba ay gagamitin niya ito sa estranghero na ito? Bakit hindi? Ang babaeng ito ay kaibigan ni Jared. Ganon din. Si Jared ay isang dalubhasa na gumagawa ng mga high-tier na table task. Tinuro ni Axton si Jared habang nagsasalita. Hindi ordinaryong tao si Jared. Hindi lang niya natalo ang martial arts grandmaster. Ngunit sanay din siya sa alchemy at nakakagawa ng mga high-tier na table task. Higit pa rito, pinagkadalubhasaan din ni Jared ang sining ng arcane arrays. Kanina, hindi niya pinaganya ang aming illusion array nang hindi man lang kumikibo. Agad namang natulala ang mga matatanda habang nakatitig kay Jared sa sobrang gulat. Nanatiling hindi kumbinsido si Damian. Ginoo, Knox, nagbibiro ka ba? Mukhang nasa 20s lang siya. Paano siya magiging kasing dalubhasa tulad ng inilarawan mo?
Kahit na nagsimula siyang mag-aral ng alchemy sa kanya. Sa sinapupunan ng ina, imposible para sa kanya na makagawa ng isang mataas na antas ng tableta. Tama si Damian. Masyado siyang bata. Ganon na ba siya ka-talented to the point na nakakagawa siya ng high-tier pill? Mr. Knox, kamag-anak mo ba sila? Kaya ba nagsisinungaling ka sa amin? Tumango si Timothy. Hihilingin ko kay Jared na gumawa ng isang high-tier na tableta sa pagkakataong ito. Inis na dumura ni Axton. Kailan pa ako nagsisinungaling sa'yo? Sa harap ng mga akusasyon ng iba pang matatanda, hindi niya naiwasang pumutok ang kanyang pang-itaas. Ginoo, Knox. Sorry talaga. Hindi ako kasing sanay gaya ng pagpinta mo sa akin. The best I can do is craft normal boosting pills or revitalizing pills. Tawag ni Jared bago pa lumala ang sitwasyon. Hindi sapat ang kakayahan ni Jared na magtanim ng isang high-tier na tableta. Nang makita ni Axton ang detoxification pill, naisip niya na si Jared mismo ang nagtanim nito. Gayunpaman, ito ay talagang ibinigay sa kanya ni Rayleigh. Bagamat nakuha ni Jared ang Divine Cauldron, hindi niya ito ginamit kailanman. Kaya naman, hindi niya alam kung kaya niyang magtanim ng detoxification pill. Higit pa rito, dahil kulang siya sa enerhiya sa ngayon. Hindi siya makapag-practice ng alchemy. Hahaha, Mr. Knox, nakita mo ba iyon? Pati yung brat na yun umamin. Paano makakapag-cultivate ng high-tier pill ang isang kaedad niya? Tungkol sa dalawang bagay na iyong binanggit, sigurado ako na ang mga ito ay pagmamalabas lamang. Paano niya mapapatay ang isang martial arts grandmaster at makikita ang arcane array? Tinulungan mo siya. Tama. Tanong ni Damian habang tumatawa. Bahagyang natahimik si Axton. Sinulyapan niya ang iba pang matatanda at nagtanong. Nagdududa rin ba sa akin ang iilan sa inyo? Malungkot ang ekspresyon ni Axton, na nagpapakita ng kanyang galit. Nang makita ng iba na galit siya, hindi na sila nagsalita. Pagkatapos ng lahat, bilang pinakamataas na elder, si Axton ang may kontrol kapag wala ang Panginoon. Huwag kang magalit, Axton. Kahit na nagsasabi ka ng totoo, wala nang paraan para iligtas ang babae ngayon. 2 araw na ang nakalipas mula nang umalis ang Panginoon. At malamang na kailangan pa niya ng 2 araw bago siya bumalik, sabi ni Timothy. Alam mo ba kung saan nagpunta ang Panginoon? Natigilan si Axton. Nang umalis siya, nandyan pa rin ang Panginoon. Gayunpaman, wala na siya ngayon. Sino ang makakaalam tungkol dyan? Hindi rin kami naglakas loob na magtanong. Inutusan lang tayo ng Panginoon na manatili rito at magsanay ng alchemy ng masigasig. Umiling si Timothy. Sa pagkakataong ito, natigil si Axton sa mahirap na posisyon. Nang wala na ang Lord of Medicine Godsek, wala ni isa sa kanila ang nakapagpagaling kay Lyanna. Wala silang choice kundi maghintay sa pagbabalik ng Panginoon. Jared, sorry talaga, wala ang Panginoon. Kaya kailangan mong maghintay dito ng 2 araw. Iwan mo na lang muna sa amin ang babaeng ito. Hindi ko man siya mapapagaling ngayon. Maipapangako kung walang mangyayari sa kanya sa loob ng ilang araw na ito. Alok ni Axton habang nakatingin kay Jared nang may paghingi ng tawad. Kinakalkula ni Jared ang oras. May ilang araw pa bago ang 15 ng Hulyo. Kaya ang pananatili sa Medicine God Sect sa loob ng 2 araw ay hindi gumawa ng malaking pagbabago. Kaya naman, tumango siya. Mabilis na dinala ni Axton si Jared sa isang silid na katabi ng Medicine God Hall at iniwan doon si Lyanna. Ang malakas na amoy ng mga halamang gamot ay umalangaw-ngaw sa silid. Matapos ay settle si Lyanna. Inutusan ni Axton si Donald na dalhin si Jared para magpahinga. Inayos ni Axton na manatili si Jared sa isang silid malapit sa Medicine God Hall. Kaya mas madali para sa kanya ang pag-aalaga kay Lyanna. Sa pagtingin sa kung gaano kagalang-galang si Axton kay Jared. Ang iba pang matatanda ay nataranta. Hindi pa rin sila naniniwala na may kakayahan si Jared gaya ng inilarawan sa kanya ni Axton. Habang nanatili si Jared sa Medicine God Sect, dinadala ni Donald ang lahat ng kanyang pagkain sa bawat araw. Hindi rin lumabas ng kwarto si Jared.
Kung tutuusin, isa siyang outsider. Kung basta-basta siyang gumagala sa Medicine God Sect, maaaring magdulot siya ng hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, nainis din siya sa silid. Sa pag-alala sa Divine Cauldron, inilabas ito ni Jared at nag-channel ng isang sabog ng enerhiya patungo dito. Kaagad, ang Divine Cauldron ay naging mas malaki. Sa pagtingin sa Divine Cauldron na kasing tangkad ng tao, lumundag si Jared sa hangin at umupo sa loob ng kaldero. Malaking halaga ng di-enerhiya ang lumabas mula sa Save-In Cauldron. Pagkatapos ay mabilis na hinigop ng katawan ni Jared. Lumipas ang isang gabi. Nagliwanag pa lang ang langit. Biglang, isang nakasisilaw na kislap ng liwanag ang sumikat sa Medicine God Sect. Maya-maya pa, lumabo ang ilaw at nawala. Lahat ng nasa Medicine God Sect ay nalilito kung ano ang maliwanag na iyon. Samantala, si Jared naman ay nakatingin sa sariling katawan sa kwarto. Naramdaman ng halos enerhiya na dumaloy sa kanyang elixir field. Mapatalon si Jared sa tuwa. Naabot ko na ang isang pambihirang tagumpay sa isa pang yugto. Naikuyom ni Jared ang kanyang mga kamao. Binuksan niya ang mga bintana at sumuntok sa direksyon ng isang malaking bato sa kalapit na burol. Boom! Ang malaking bato, na tumitimbang ng daan-daang kilo, ay sumabog sa magkapira-piraso. Maging ang buong lambak ay nanginginig, na para bang isang lindol. Ang mga labi ng bato ay lumipad sa lahat ng direksyon. Nakakalat sa buong lugar. Anong nangyari? Uulan ba? Nagkaroon ng kidlat at kulog. May lindol ba? Malapit nang gumuho ang gusali. Umuulan ng bato. Sumasakit ang ulo ko dahil sa kanila. Lahat ng nasa Medicine God Sect ay bumangon at nagtipon upang pag-usapan ang kakaibang pangyayari. Ito, natigilan si Jared habang nakatitig sa kamao niya. Nag-upgrade lang ako sa next stage. Pero tumaas ng husto ang powers ko. Hindi ka panipaniwala. Hindi inaasahan ni Jared na tataas ng husto ang kanyang kapangyarihan pagkatapos umakyat sa isang entablado. Kung muling nakilala ni Jared si Hayden, maaari niyang patayin si Hayden sa isang suntok. Sa isang alon, lumitaw ang Dragon Slayer sword sa kamay ni Jared. Mahina itong tumunog, na parang binabati si Jared. Kumatok, kumatok, kumatok. Sa pagkakataong iyon, may kumatok sa pinto. Mabilis na itinago ni Jared ang Dragon Slayer sword at Divine Cauldron. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Donald na nakatayo sa labas. Ginoo, Chance, 2 araw ka nang nagstay dito. Naiinip ka ba? Ihahatid kita sa labas para mamasyal. Sabi ni Donald kay Jared. Hindi ba sinabi ni Mr. Knox na ako ay isang tagalabas at hindi maaaring gumala sa Medicine God Sect? Iyon ay upang maiwasan ang anumang hindi kailangang gulo. Dahil panauhin si Jared, hindi maganda para sa kanya na lumabag sa mga patakaran. Kung tutuusin, naging mabait si Axton kay Jared sa ngayon. Huwag kang mag-alala, walang makakakilala sa iyo. Habang nagsasalita siya, inilabas ni Donald ang isang sombrero at isang pares ng salaming pang-araw. Ginoo, pagkakataon, kung isusuot mo ang mga ito, walang makakakilala sa iyo. Maaari kitang dalhin upang makita kung ano ang eksaktong kaima-himala tungkol sa Medicine God Sect. Nang marinig ni Jared ang tungkol sa kung gaano kaima-himala ang Medicine God Sect, napukaw ang kanyang pagkamausisa. Kaya naman, isinuot niya ang sombrero at ang sarap pang-araw bago lumabas ng silid kasama si Donald. Pagkatapos nilang mag-almusal, naglakad-lakad sila sa kalye. Marami sa kanila ang bumati kay Donald. Bagaman wala sa kanila ang nagbigay ng partikular na atensyon kay Jared. Pinangunahan ni Donald si Jared ng mas malalim sa lambak ng Medicine God Sect. Sa pagpasok pa nila, lumiit ang bilang ng mga ordinaryong tao. Sa halip, mas maraming martial artist. Lahat sila ay naglalabas ng kakaibang aura. Ang lumitaw. Ang ilan ay makapangyarihan, habang ang iba ay hindi gaanong ganoon. Nang makita ng mga martial artist si Donald, gumagalang din sila. Halatang hindi mababa ang status niya sa Medicine God Sect. Pagkaraan ng ilang saglit sa paglalakad, hindi na sila nakakita ng iba. Gayunpaman, hindi pa sila nakarating sa dulo ng lambak.
Nang tumingin sila sa unahan, parang walang katapusan ang daan. Magkamukha ang mga burol sa magkabilang gilid, na para bang mga refleksyon sa salamin. Ginoo, malamang, walang nakarating sa dulo ng kalsada. Hindi nakakaalam kung ano ang naroroon. Out of curiosity, I've walked for a whole day. But the road front of me still looked endless. Sabi ni Donald habang tinuturo ang daan sa unahan. Walang katapusan. Paano magkakaroon ng ganoong lugar? Natagpuan ito ni Jared na hindi makapaniwala. Ginoo, Chance, kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede tayong maglakad saglit. Habang nagsasalita siya, nag-concentrate si Donald ng martial energy sa kanyang paanan. Tumaas agad ang kanyang bilis. Nang makita iyon ni Jared, inipon niya ang kanyang lakas at naabutan si Donald. Sa oras na iyon, pareho silang naglalakbay ng napakabilis. Kung sila ay nasa isang masikip na kalye at nakita sila ng ibang ordinaryong tao, sila ay matutuwa. Kaya lang, isang oras silang tumakbo. Yumuko si Donald. Puno ng pawis ang noo. Nagsisimula na siyang humihingal. Sa kabilang banda, si Jared ay tila hindi napagod. Sa halip, nalilitong sulyap siya sa daan. Logically speaking, daan-daang kilometro na sana ang nilakbay nila sa kanilang bilis. Gayunpaman, napagtanto ni Jared na hindi pa rin nagbabago ang tanawin sa kanilang harapan. Iyon ay sa kabila ng katotohanan na pakiramdam niya ay umuunlad siya. Hindi lamang tumatakbo sa parehong lugar. Ginoo, Chance, hindi naman ako nagsisinungaling sa'yo diba? Tingnan mo, hindi pa tayo nakakarating sa dulo. Sabi ni Donald habang hinihingal. Walang sinabi si Jared. Sa halip, sumimangot siya at dahan-daang pumikit. Agad na lumawak ang kanyang pakiramdam. Gustong gamitin ni Jared para imbestigahan ang nangyayari sa harapan. Gayunpaman, ang kumakalat na pakiramdam ni Jared ay alam kung ito ay tumalbog na parang nabangga ito sa isang hindi nakikitang pader. Imposibleng lumawak pa ang kanyang kahulugan na kahulugan. Binuksan ni Jared ang kanyang mga mata. Nakatitig sa lugar na ilang metro sa kanyang harapan. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at inilibot ang mga ito. Anong ginagawa mo, Mr. Chance? Tanong ni Donald na nagtataka sa ginagawa ni Jared. Ito ay isang ilusyon. Ang tagal na naming tumakbo. Pero sa totoo lang, hindi pa kami umaalis sa lugar na ito. Kaya naman ang dalawang bundok sa gilid ng mga kalsada ay magkamukha. Isang pulang glow ang lumabas sa mga kamay ni Jared. Sa liwanag ng pulang liwanag. Isang ilalim halos hindi nakikitang pader. Nakahawig ng mga alon ng tubig. Ang lumitaw sa harap nila. May nagset ba ng arcane array dito para pigilan ang iba sa pakikipagsapalaran sa lambak? Mungkahi ni Donald, na parang may naintindihan lang. Malamang. Gayunpaman, hindi ko pa rin natutuklasan kung nasaan ang core ng arcane array at kung paano ito sisirain, sabi ni Jared habang tumatango. May nakalatag ba sa kailaliman ng lambak? Bakit may arcane array? Naguguluhan pa rin si Donald. Hindi ako sigurado dyan. Ngayon, kailangan nating dumaan sa pader na ito bago tayo tunay na makapasok sa kailaliman ng lambak. Ang pulang kinang mula sa mga kamay ni Jared ay naging mas maliwanag. At ang dingding ay naging mas malinaw. Naglakad si Donald at marahang hinawakan ang malasalaming dingding. Gayunpaman, nang iunat niya ang kanyang braso pasulong. Dumaan ito sa dingding. Maya-maya pa, dumaan dito si Donald. Nabigla siya. Ginoo, Chance, dinaanan ko lang ba? Walang espesyal dito. Umiling si Jared. Hindi ka dumaan dito. Kung maglalakad ka pasulong ngayon, ganoon pa rin ang hitsura ng tanawin. Kung talagang dumaan ka sa pader na ito, ibang eksena ang makikita mo. Dahil hindi mo talaga alam ang mga bagay na ito. Hindi ko maipaliwanag sa iyo ng malalim. Ito ay tulad ng kung paano gumagana ang isang pangatlo o ikaapat na dimensyon sa espasyo. Kung dadaan ka sa pader na ito, parang papasok ka sa ibang dimensyon ng espasyo. Isang pasukan sa ibang dimensyon. Bulyo ni Donald. Ginoo, malamang. Bagamat alam ko na ang kanilang mga arcane array ay talagang kakaiba. Ang sinasabi mo ay sadyang masyadong katawa-tawa.
Paano magkakaroon ng ganoong arcane array? Hindi naniwala si Donald. Gayunpaman, walang sinabi si Jared. Sa halip, dahan-dahan niyang itinulak ang braso sa dingding. Unti-unting dumaan ang braso niya dito. Kay Donald, parang biglang nawala ng braso si Jared. Nanlaki ang mata ni Donald. Ginoo, Chance, bakit nawala ang braso mo? Pagtingin sa sariling katawan, hindi nagpanik si Jared. Sa halip, tuwang-tuwa siyang napabulalas. Parang alam ko na kung paano dumaan sa pader ngayon. Maya-maya pa ay tumakbo na si Jared. Parang kagagaling lang niya sa ibang dimensyon ng kalawakan. Nagbago ang tanawin sa paligid niya. Ginoo, Chance, Mr. Chance. Nag-aalalang sigaw ni Donald nang mapansing biglang nawala si Jared. Hintayin mo ako dito. Titingnan ko muna. Ang boses ni Jared ay umabot sa tenga ni Donald. Ngunit wala na siya kahit saan. Noon lang naniwala si Donald sa sinabi ni Jared kanina. Ito ba ay isang hadlang? Sa pagtingin sa kanyang paligid, naalala ni Jared na nabanggit na ito ni Draco noon. Ang isang hadlang ay nagawang i-seal ang isang partikular na espasyo gamit ang isang arcane array. Gayunpaman, hindi napagtanto ng mga tagalabas sa espasyo ay nawala na lamang. Kaya naman, si Jared ay nasa loob pa rin ng Medicine God Sect at hindi pa nakapasok sa ibang dimensyon. Ganun pa rin ang mga bundok sa gilid. Gayunpaman, medyo naiiba ang hitsura nila. Ang mga puno ay mas malago. At marami siyang nakikitang hayop. Natuklasan ni Jared na dahil sa hadlang. Halos walang presensya ng tao doon sa nakalipas na ilang dekada. Kaya naman, nang makita ang mga hayop na biglang sumulpot si Jared, mabilis silang nagtago sa takot. Dahan-dahang naglakad si Jared sa lambak. Paminsan-minsan, sinusulyapan niya ang mga bundok sa gilid. Dahil may nagtayo ng harang doon. Tiyak na may gustong itago ang tao sa iba. Diretso ang lakad ni Jared ng kalahating oras hanggang sa isang matarik na bundok ang hamarang sa kanyang dinadaanan. Ito na marahil ang katapusan ng lambak. Gayunpaman, halos imposible para sa kanya na umalis sa lambak sa pamamagitan ng pag-akyat sa bundok. Halos 100 metro ang taas nito at may napakatarik na mukha. Kahit na ang isang martial arts grandmaster ay hindi makascale nito. Walang anuman dito. Sumimangot si Jared bago niya muling pinalawak ang kanyang hitsura na pakiramdam. Lahat sa loob ng radius ng ilang daang metro sa paligid niya ay lumitaw sa kanyang isip. Di nagtagal, natuklasan ni Jared ang isang kuweba sa kaliwang bahagi ng bundok. Halos 12 metro ang taas. Gayunpaman, dahil nakaharang ito ng mga puno, hindi ito makita ni Jared. Ito ay sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang paglalarawan na kahulugan na nagawa niyang makita ito. Nag-ipon ng kaunting lakas si Jared sa kanyang mga binti bago tumalon hanggang sa yungib. Napakaliit ng pasukan at isang tao lang ang maaaring pumasok. Upang maiwasan ang anumang aksidente, sinuri ni Jared ang loob ng kuweba gamit ang kanyang mga kahulugan at wala siyang nakitang espesyal. Wala siyang maramdamang presensya sa kuweba. Walang mga buhay na bagay sa loob nito. Ni walang mga katangian na enerhiya, na nagpapatunay na walang mga mahiwagang bagay. Gayunpaman, dahil nandoon na siya, nagpasya siyang pumasok at tingnan. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanang kamay. Isang apoy ang sumayaw sa itaas ng kanyang palad, na nagpapaliwanag sa buong kuweba sa isang iglap. Pumasok si Jared sa kuweba at nakita niyang basang-basa ang loob nito. Natakpan ng lumot ang mga pader ng bato, habang ang mga hindi regular na bato ay nakatambak kung saan-saan. Obvious naman na may nakatira doon dati. Gamit ang ningning ng apoy, dahan-dahang pumasok si Jared. Matapos maglakad ng humigit kumulang 20 metro, nagsimulang matuyo ang hangin sa kuweba. Ang landas sa unahan niya ay biglang lumawak sa isang bulwagan na 12 ng metro kwadrado ang laki. Isang mesa ang nakatayo sa gitna ng bulwagan. May kandila sa ibabaw nito. Ngunit matagal na itong namatay. Ang ilang mga pang-araw-araw na pangangailangan ay inilagay sa gilid ng bulwagan. Gayunpaman, isang makapal na layer ng alikabok ang nakasalansan sa ibabaw. Nang sumulyap si Jared sa kabilang side, natigilan siya. Isang mahinang matandang lalaki,
na ang mukha ay nababalot ng mga kulubot, ay nakaupo sa isang batong upuan na nakakross ang mga paa. Nakapikit ang mga mata ng matanda habang nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang puting balbas ay hindi bababa sa kalahating metro ang haba. Kung titingnan kung paano rin nababalot ng alikabok ang kanyang katawan, halatang matagal na siyang hindi gumagalaw. Huminahon si Jared at ipinahayag ang kanyang mga sintomas na nasa mga matatanda. Noon lang niya napagtanto na hindi na humihinga ang matanda. No wonder wala akong naramdamang living presence ngayon lang nung nasa entrance ako. Kung titignan ang hitsura ng matanda, parang na-fossilize lang siya, mukhang buhay pa siya. May maalikabok na dilaw na leather na libro sa harapan niya. Dahan-dahang hinaypa ni Jared ang alikabok sa aklat, na inihayag ang mga salita sa ilalim. Banal na gabay sa paggawa ng pil. Nakatitig sa libro. Nakaramdam ng curious si Jared. Alchemy book ba ito? Naglalaman ba ito ng lahat ng uri ng mga recipe? Dahan-dahang kinuha ni Jared ang libro. Gayunpaman, sa sandaling hinawakan niya ang libro, bigla itong nagliyab. Sa loob ng ilang sandali, naging abo na ito. Natigilan si Jared habang nakaramdam ng pagkadismaya. Akala niya ay walang ingat niyang sinunog ang libro dahil sa apoy sa palad niya. Nang makaramdam ng pagkabigo si Jared, isang maliwanag na flash ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, na hindi nagtagal ay sinundan ng maraming recipe ng alchemy. Binata, minana mo ang aking banal na gabay sa paggawa ng pil. Dapat mong ikalat ang sabigan ng medicine god sect sa malayo. Ang malungkot at mahinang boses ng isang matandang lalaki ang umalangaw-ngaw sa isipan ni Jared. Likas na tinitigan ni Jared ang matanda. Ang kanyang bangkay ay talagang unti-unting nagbabago. Habang ito sa una ay mukhang buhay. Ito ay nagsisimulang magdilim. Hindi nagtagal. Ang buong katawan ay nanlambot at bumagsak sa isang tumpok ng mga buto. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang kuweba. Ang mga bato ay nahulog mula sa kisame, na nagpapakita na ang kuweba ay babagsak. Nang makita iyon ni Jared ay nagmamadali siyang tumakbo palabas. Ang pasukan ng kuweba ay inilibing sa sandaling siya ay umalis. Nakatitig sa gumuhong kuweba. Hindi nakaimik si Jared. Gusto ko lang makita kung anong libro yon. Ni minsan ay hindi ko naisip na magmana ng medicine god sect. At kailangan kong ipalaganap ang sabigan ng medicine god sect sa malayo. Paano ako magkakaroon ng oras para pamahalaan ang medicine god sect? Marami pa akong dapat harapin. Gayunpaman, dahil ang banal na gabay sa paggawa ng pil ay nakasulat na sa isipan ni Jared. Walang kabuluhan na magsabi ng anupaman. Ang tanging magagawa niya ay gawin ito ng paisa-isa. Pagkatapos tumalon pababa ng bundok, nagsimulang bumalik si Jared. Maya-maya pa, nabangga niya si Donald na nagmamadaling tumakbo. Ginoo, pagkakataon. Sigaw ni Donald nang makita niya si Jared. Paano ka nakapasok, Donald? Medyo natarante si Jared, na may harang na nakaharang sa daan. Paano nakapasok si Donald? Hindi ko rin alam. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad bago kita makita. Parehong natarante si Donald. Ginamit ni Jared ang kanyang iniisip na kahulugan upang siyasatin ang paligid at natanto na wala na ang hadlang. Ipinagpalagay niya na dahil nakapasok siya sa kuwebang iyon. Gayunpaman, walang sinabi si Jared at sa halip ay bumalik kasama si Donald. May nahanap ka ba, Mr. Chance? Mayroon bang anumang mahiwagang bagay? Hindi tanga si Donald. Alam niya na kung may naghanda ng ganoong kalaking arcane array, tiyak na sinusubukan ng tao na protektahan ang isang bagay at pigilan ang iba sa pagpasok. Walang anuman. Umiling si Jared. Napatingin si Donald kay Jared. Wala man lang maitago ang manipis niyang kamiseta. Puno pa rin ng kalituhan. Naglakad pabalik si Donald kasama si Jared. Bago sila makarating sa kanilang tinutuluyan, nabangga nila si Axton na nagmamadaling lumapit. Anong ginagawa mo sa labas? Jared, bumalik na ang Panginoon at gusto mong makita ngayon. Bulalas ni Axton nang makita niya sina Donald at Jared na papasok mula sa labas. Nako, medyo naiinip ako, kaya hiniling ko kay Donald na ilabas ako para makalanghap ng sariwang hangin. Hindi inilantad ni Jared si Donald. Tara na,
Hindi na ito masyadong iniisip ni Axton at dinala si Jared sa Medicine God Hall. Jared, may kakaibang personalidad ang Panginoon. Siya ay isang espiritual na master at napakahusay sa alchemy. Kapag nakilala mo siya, hindi ka dapat kumilos ng mayabang. Kung mananatiling low profile ka, tiyak na magiging kaibigan mo. Saved. Paulit-ulit na paalala ni Axton kay Jared papunta doon. Tumango si Jared nang walang sinasabi. Hindi niya alam kung paano babanggitin na may gumawa na sa kanya bilang kahalili ng Medicine God Sect. Hindi nagtagal. Dinala ni Axton si Jared sa bulwagan. Sa sandaling iyon, ang iba pang matatanda ay nakaluhod sa lupa. Pagpasok ni Axton ay napaluhod agad siya. Panginoon, narito si Jared. Halata na ang mga matatanda ay takot na takot sa Lord of Medicine God Sect. Tinitigan ni Jared ang Lord of Medicine God Sect, na nakaupo sa taas ng hall. Maputi ang kanyang buhok, ngunit napaka-rosas ng kanyang kutis. Ang kanyang balat ay kasing kinas ng isang sanggol. Nalubos na kaibahan sa kanyang buhok. Nakasuot ng damit ng pari. Para siyang kabilang sa kaharian ng langit. Sa sandaling nakita ni Jared ang Lord of Medicine God Sect, sumimangot siya. Nakikita niya ang matinding amoy ng dugo mula sa Panginoon. Kahit na sinubukan ng Lord of Medicine God Sect ang kanyang makakaya upang itago ang baho ng dugo na namumula sa kanyang katawan. Napansin pa rin ito ni Jared. Maliban sa baho ng dugo, ang aura ng Lord of Medicine God Sect ay ganap na naiiba kay Axton at sa iba pang matatanda. Para bang hindi siya kabilang sa Medicine God Sect. Kahit na ang bawat isa ay may iba't ibang cultivation, dapat silang magbahagi ng parehong aura. Dahil sila ay mga miyembro ng Medicine God Sect anuman ang mga pamamaraan sa kanilang nilinang. Gayunpaman, ang Lord of Medicine God Sect ay nagbibigay ng kakaibang vibe na kakaiba sa lahat ng iba pa sa sect. Nang maramdamang may mali, inilabas ni Jared ang kanyang mga katangian upang siyasatin ang mga pamamaraan na hindi nilinang ng Lord of Medicine God Sect. Ngunit ang kanyang mga katangian na pakiramdam ay bumabalik sa kanya ng isang nakikitang puwersa. Maliwanag. Nakita ng Lord of Medicine God Sect ang kanyang intensyon. Si Jared at ang Lord of Medicine God Sect ay naglock ng mga mata. Ngunit walang nagsasalita. Jared, lumuhod ka. Bilasan mo at lumuhod ka. Paalala ni Axton kay Jared sa mahinang boses. Ngunit hindi nakikinig sa kanya ang huli. Pagkaraan ng maikling sandali, ang Lord of Medicine God Sect ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, "Kayong lahat, bumangon ka." Lahat maliban kay Jared ay tumayo at umatras sa gilid. Nanatiling nakababa ang kanilang mga ulo nang hindi naglakas loob na tumangala. Ikaw ba ang dual cultivation genius na may gumawa ng high tier pill? Dahan-dahang tanong ng Lord of Medicine God Sect. Umiling si Jared. Hindi ako makakagawa ng high tier pill. At hindi rin ako henyo dahil kaunti lang ang alam ko tungkol sa mag-e-craft. Hahaha, napaka-humble mong binata. Tumawa ang Lord of Medicine God Sect. Tapos tinuro niya si Lyanna na nakahiga sa gilid ng hall. Girlfriend mo ba ang babaeng iyon? Kaibigan ko siya. Hindi ko girlfriend. Umiling muli si Jared. Sige. Ang mga panloob na organo ng iyong kaibigan ay lubhang napinsala. Ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. At siya ay malamang na pumanaw anumang oras. Maaari kong iligtas ang iyong kaibigan. Ngunit narinig ko na mayroon kang isang kawili-wiling kaldero sa iyo. Ayaw mo bang makita ko ang kalderong iyon? Pinutol ng Lord of Medicine God Sect ang paghabol. Napatingin si Jared kay Axton. Halata sa kanya na ibinigay ni Axton ang impormasyong iyon sa Lord of Medicine God Sect. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Axton. Jared, may interes ang Panginoon sa pagsasaliksik ng mga kaldero. Pagkatapos ng lahat, ang isang kaldero ay kinakailangan sa paggawa ng mga table task. Maaari mo ring kunin ang pagkakataong ito upang payagan siyang masuri ang kalidad ng iyong kaldero. Walang ibang pagpipilian si Jared kundi kunin ang Divine Cauldron. Tumawa ng malakas ang ilang matatanda nang mapansin nila ang maliit na Divine Cauldron na kasing laki ng palad na inilagay sa kamay ni Jared. Hindi pa ako nakakita ng kalderong ganito kaliit. Hindi ito kaldero. Ito ay malinaw na isang incense burner.
Sa tingin ko ang isang incense burner ay mas malaki kaysa dito. Anong silbi nitong kalderong ito? Hindi napigilan ng ilang matatanda ang kanilang pagnanasang tumawa. Kabaligtaran sa reaksyon ng mga matatanda. Ang Lord of Medicine Godsect ay tumayo mula sa kanyang upuan at marubdob na tumingin sa Divine Cauldron sa sandaling kinuha ni Jared ang item. Pagkaraan ng ilang segundo, ang Lord of Medicine Godsect ay nanambalik sa kanyang katinoan at umupo muli. Sabi niya kay Jared, "Ang kaldero mo ay medyo meslan. Saan mo nakuha? Iregalo ito sa akin ng isang kaibigan." Mahinang sagot ni Jared. Tumango ang Lord of Medicine Godsect. "Huwag kang mag-alala. Ililigtas ko ang buhay ng iyong kaibigan. Maaari kang magpahinga dito sa Medicine Godsect sa loob ng ilang araw. Sa isang oras na iyon, ganap na hindi mo nagawa ang iyong kaibigan." Nagpatuloy si Jared sa pagsusuot ng poker face kahit na narinig niya ang magandang balita na malalampasan ni Lyanna ang suliraning iyon. Na para bang wala siyang pakialam sa kanyang kaligtasan. Nagmamadaling humakbang pasulong si Axton matapos mapansin ang pagwawalang bahala ni Jared. "Panginoon ko, pinasasalamatan kita sa ngalan ni Jared. Ginoo, Knox, ipakita sa binata ang lugar kung saan siya makapagpahinga. Sabay tayong kumain sa oras ng tanghalian." Kinawayan sila ng Lord of Medicine Sect. Tumango si Axton bilang tugon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jared, "Tayo na, Jared. Ligtas na ang iyong kaibigan dahil pumayag na ang Panginoon na iligtas siya." Sinulyapan ni Jared si Lyanna na nakatagilid bago sumunod kay Axton palabas ng hall. Napansin ni Axton ang mga pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Jared pagkatapos nilang lumabas ng bulwagan. Kaya nagtanong siya, "Jared, marahil ay nag-aalinlangan ka sa mga kakayahan ng Panginoon. Siya ay isang magagawang tao. Kung sasabihin niyang kaya niyang gamutin ang kaibigan mo, siguradong mabubuhay ang kaibigan mo. Ginoo, Knox, ang Lord of Medicine Godsect ba ay naninirahan sa lugar na ito noon pa?" Tanong ni Jared kay Axton na tumatakbo sa isip. Siyempre, siya ay nakatira sa lugar na ito sa nakalipas na taon. Ngunit siya ay naglalakbay sa ibang lugar paminsan-minsan. Sagot ni Axton, 30 taon. Natigilan si Jared. Sinasabi mo ba na ang Lord of Medicine Godsect na ito ay hindi lumaki sa lugar na ito? Umiling si Axton. Pumunta siya rito 30 years ago. Ang ating dating Panginoon ay nawala noong panahong iyon. Kaya wala tayong mamumuno sa atin. Matapos ang pagdating ng Panginoon, humanga siya sa lahat ng iba pang kakayahan. Lalo na sa mga vitality pills na ginawa niya. Ang ating habang buhay ay maaaring pahabain ng 3 hanggang 5 taon pagkatapos uminom ng isang tabletang pampasigla. Gayunpaman, dahil sa pambihira ng sangkap upang makagawa ng pildores na ito, ibibigay lamang sa atin ng Panginoon ang pildores paminsan-minsan. Kaya naman inirerekomenda namin siyang maging bagong Lord of Medicine Godsect. Nakarating si Jared sa isang paghahayag matapos marinig ang paliwanag ni Axton. Ang Lord of Medicine Godsect na ito ay nagtagumpay sa posisyong iyon sa kalagitnaan. No wonder may nadetect akong ibang aura sa kanya. Gayunpaman, hindi moari ni Jared ang malisyosong layunin na bumabalot sa katawan ng Lord of Medicine Godsect. Iniisip niya kung ang Lord of Medicine Godsect ay pumapatay ng mga tao. Higit pa rito, alam ni Jared na ang Lord of Medicine Godsect ay malamang na tinapos ang higit sa isang buhay ng isang tao upang makuha ang matinding malisyosong layunin. Hindi niya maintindihan kung bakit ang Panginoon ng isang mapayapang grupo tulad ng Medicine Godsect ay gagawa ng ganitong masamang aksyon. Nagpasya si Jared na huwag problemayan ang sarili sa pag-iisip na iyon dahil nabigo siyang maunawaan ang buong larawan. Ngunit napansin niya ang reaksyon ng Lord of Medicine Godsect noong inilabas niya ang Divine Cauldron kanina. Halatang nakilala ng Lord of Medicine Godsect ang kaldero. Batay sa nag-aalab na pagnanasa sa kanyang madamdaming titig kanina. May kutob si Jared na may mali sa Lord of Medicine Godsect. At saka, sigurado siya na ang tanghalian mamaya ay malamang na isang bitag. Alam niyang hindi niya dapat iisipin ang mahalagang Divine Cauldron na iyon sa harap ng iba dahil ang sinumang makakaalam ng halaga ng kaldero ay magnanais na angkinan ang bagay na iyon.
Sa kabila noon, hindi agad nakaalis si Jared sa lugar na iyon dahil nasa pangangalaga pa rin ng Medicine God Sect si Lyanna. Kaya nagpasya siyang manatili at suriin ang mga pangyayari. Sa tanghali, sa loob ng isang maluwang na dining hall sa Medicine God Sect, ang Lord of Medicine God Sect at ang iba pang matatanda ng sect ay nagtipon sa loob ng hall. Si Jared lang ang tagalabas doon. Isang maliit na porselana na plato ang inilagay sa harap ng lahat. At sa loob ng plato ay isang eskarlata na tableta. Jared, ito ang vitality pill na binanggit ko sa iyo. Napakabait sa iyo ng Panginoon dahil ginagamot ka niya sa tabletang ito. Under normal circumstances, we rarely get to enjoy this luxury. Bulong ni Axton kay Jared pagkatapos umupo sa tabi niya. Ang mga mata ng iba pang matatanda ay nagningning sa pananabik nang makita nila ang mga table tas ng sigla. Sabik silang ipasok ang mga table tas sa kanilang bibig. Kung tutuusin, likas na sa tao ang pagnanais ng mas mahabang buhay. Maging ang mga matatanda, na nakamit ang antas ng martial arts grandmaster at nagtataglay ng mga kasanayan sa paggawa ng mga table tas at pagliligtas ng mga buhay, ay hindi na exempt na maranasan ang nakaraan ng panahon. Sila ay tumatanda na at balang araw ay bubunutin ang kanilang mga huling hininga. Ang bawat tabletang pampalakas ay nakapagpalawig ng buhay ng 1 hanggang 3 hanggang 5 taon. Kung ang tabletang ito ay ginawang magagamit sa labas ng mundo, ipinalagay ni Jared na lahat ng mayayamang tao ay handang isuko ang kanilang mga kayamanan upang bilhin ang mahimalang tabletang ito. Sige, kain na tayo. Inip ng iilang matatanda ang pildores ng sigla kasunod ng anunsyo ng Lord of Medicine God Sect. Nilunok din ni Axton ang tableta sa kanyang plato. Sa kabilang banda, kinuha ni Jared ang vitality pill nang hindi ito iniinom. Naglagay siya ng kaunting hilig na enerhiya sa tableta at nakita ang isang makapal na ulap ng madugong usok na kumukulo mula sa tableta. Nakakunot ang noo ni Jared habang may suot na madilim na ekspresyon dahil ang sangkap para gawin itong vitality pill ay lumabas sa kanyang isipan sa sandaling iyon. Ang tableta ng sigla ay hindi ginawa gamit ang anumang bihirang o mamahaling halamang gamot. Sa halip, ang sangkap ay ang puso ng tao. Ang tabletang iyon ay ginawa gamit ang tumitibok na puso ng isang buhay na tao. Ang mas nakakatakot, ang mga individual na ito ay dapat na mga sanggol na wala pang 6 na buwang gulang. Pinapaganda niya ang kanyang habang buhay gamit ang mga tabletang ginawa gamit ang puso ng isang sanggol. Kinagat ni Jared ang kanyang mga ngipin para pigilan ang kanyang galit. Ang paraan ng paggawa ng tableta na ito ay walang pinagkaiba sa demonic cultivation. Marahil itong Lord of Medicine God Sect ay isang demonic cultivator. Dahan-dahan inilipat ni Jared ang kanyang tingin kay Lord of Medicine God Sect. Nagsisimula na siyang maunawaan ang plano ng huli. Kilalang kilala ang Medicine God Sect sa walang pag-iimbot nitong pagkilos at pagpapagaling sa mga pagliligtas ng kanilang kadalubhasaan sa hindi inaasahan. Ang Medicine God Sect, na may kahanga-hangang reputasyon, ay pinamunuan ng isang demonic cultivator na ginamit ang puso ng mga sanggol sa paggawa ng mga table task. Napagtanto ni Jared na ang Lord of Medicine God Sect ay maaaring manatili sa lugar sa nakalipas na 30 taon dahil sa kalamangan na ito. Iniisip niya kung gaano karaming buhay ng mga sanggol ang kinuha sa panahon na ito. Bago pa malaman ni Jared, naglalabas na siya ng mamamatay tao na aura. Dahilan para biglang bumigat ang kapaligiran sa loob ng dining hall. Anong problema, Jared? Napakagandang supplement ng vitality pill na ito. Tanong ni Axton sa halos hindi naririnig na boses nang maramdaman niya ang tumitinding galit ni Jared at nakita niya ang paraan ng pagkinang ni Jared sa Lord of Medicine God Sect. Mahusay na suplemento. Ngumuso si Jared. Tapos dinurog niya sa palad niya ang vitality pill. Sa sumunod na segundo, amoy dugo ang buong dining hall. Nagiging unreasonable ka. Mabibigyan mo sana kami ng vitality pill kung nag-aatubili kang uminom mismo nito. Napakasayang nito. Galit na tumayo ang ikatlong elder ng sekta at kinawayan si Jared. Anong ginagawa mo, Jared? Nagsalubong ang kilay ni Axton. Ano ang ginagawa ko?
Hinding-hindi ako uubusin ng isang tableta na ginawa gamit ang puso ng isang sanggol kahit na ang tabletang ito ay maaaring pahabain ang aking buhay ng 100 taon dahil natatakot ako sa paghiganti. Malungkot na pahayag ni Jared. Nagulat ang lahat nang marinig ang pagsasalita ni Jared. Pinaikit ng Lord of Medicine Godsect ang kanyang tingin nang tumaas ang nakakatakot na aura mula sa buong nilalang na ito. Tumigil ka sa pagbubuga ng kalokohan. Hindi ito ang unang pagkakataon na uminom kami ng tabletang pampasigla na ito. Paano nagagawa ang tabletang ito gamit ang puso ng isang sanggol? Walang paraan ang Panginoon ay gumamit ng isang demonic cultivation technique para gumawa ng mga table task. Hinampas ng pangalawang elder ng sekta ang ibabaw ng mesa at umungol kay Jared. Lahat ng iba pang matatanda ay tumayo mula sa kanilang mga upuan at binatikos din si Jared. Nagbago din ang ekspresyon ni Axton. Jared, ang Panginoon ay nanatili sa Medicine Godsect sa loob ng 30 taon. Siya ay gumamot at nagligtas ng hindi mabilang na buhay. Hindi mo siya dapat sir-on. Siya ang sinisiraan ko. Ngumisi si Jared. Isang bahid ng gininto ang liwanag ang lumitaw at bumaril patungo sa Lord of Medicine Godsect pagkatapos magsagawa ng serye ng mga hand seal si Jared. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ang iyong Panginoon ay isang demonic cultivator. Ganyan ka pangahasan. Paano mo nagawang saktan ang Panginoon? Agad na sinugod ng ilang matatanda si Jared nang makita iyon. Lahat sila ay mga martial arts grandmasters na may mabigat na kakayahan. Kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si Jared na pigilan ang kanilang mga pag-atake ng mag-isa. Upang gamutin ang may sakit sa abot ng iyong makakaya. Maging mga manggagamot na hindi kailanman nagsasagawa ng panlilinlang. Upang itaguyod ang kapayapaan at kaligayahan sa Ford. At upang pahabain ang buhay ng isang tao ng buong lakas mo. Wika ni Jared nang sasalakayin na. Ng mga matatanda, kanya, nakapagtataka. Ang mga matatanda ay natigilan pagkatapos nilang marinig ang mga salitang iyon. Gulat na tinitigan ni Axton si Jared. Sabihin mo sa akin. Jared, sino ang nagturo sa iyo ng mga pangungusap na ito? Ito ang unang pangungusap sa Holy Guide to Peel Crafting at ito rin ang motto ng Medicine Godsect. Tama ba ako? Dahan-daang sagot ni Jared. Naging mas excited si Axton matapos marinig ang tungkol sa Holy Guide to Peel Crafting. Hinawakan niya ng 2 kamay ang kwelyo ni Jared. Paano mo nalaman ang tungkol sa Holy Guide to Peel Crafting? Iyan ay isang aklat na isinulat ng nakaraang Panginoon. Nakita mo na ba siya? Nasaan na siya? Ipapaliwanag na sana ni Jared ang lahat kay Axton nang maramdaman niya ang pagbagso ng hangin sa direksyon niya. Ang Lord of Medicine Godsect ay gumawa ng kanyang hakbang. Ang papasok na nakakatakot na martial energy ay nagulat kay Jared. Bago pa man matamaan ang puwersa ni Jared. Ikinaway ni Axton ang kanyang braso sa tabi niya. Kaagad. Nagkaroon ng harang at hamarang sa martial energy. Nagre-rebel ka ba sa akin? Mr. Knox. Pinandilatan ng Lord of Medicine Godsect si Axton na nakakunot ang mga kilay.